tagapagligtas, salita mo ay di kukupas. Ang pag-ibig mo'y wagas. Jesus, buhay ka ng totoo. Sa pagpapala mo, kahanga-hanga, kapiso, pasalamat ko sa'yo. Purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Purihin at sambahin, O Diyos, sa iyong luwalhatian. Yes, Lord. Patuloy ka namin pinupuri, aming Ama. Patuloy ka po namin pinasasalamatan sa umagang ito. Ikaw ang aming Diyos na patuloy naming sinasamba at pinaglilingkuran. Habang kami ay mayroong hininga at nabubuhay sa sanglibutan ito, patuloy po namin pupurihin ang iyong pangalan. Patuloy ka namin sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Aming Ama, sa oras po ito, pagindapatin mo ang aming puso sa iyong puso, o aking Diyos. Bayaan mo, aking Ama, na sa bawat buka ng aming mga labi ay patuloy kang maparangalan. Sa buhay ng bawat isa sa amin, patuloy na ikaw ang mataas at mahayag. Aming Ama, sa mga oras mo ito, nilalagay ko po sa makapangyarihan mong kamay ang gawain ito. Ang mga salita mo ay patuloy po naming hinihingi ang galaw at patnubay ng Santong Espiritu, na siyang magbubukas ng puso at isipan ng lahat na makakapakinig. Alalahanin mo, Ama, ang iyong mga pangako na ang mga salita mo kailanman ay hindi bumabalik ng walang kabuluhan. Hayaan mo, O Diyos, na sa pamamagitan ng mga salita mo na aming pag-aaralan sa umagang ito, magligtas ka ng maraming kaluluwa. Magpagaling ka ng maraming may sakit. Magpalakas ka ng lahat ng mga nanghihina. Magbigay ka ng pag-asa sa lahat ng nawawala ng pag-asa. Magbigay ka ng kapayapaan, O Diyos, sa lahat ng mga naguguluhan. Diyos, naming Diyos na aming Ama. Yahweh, Ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran na tapat. Ikaw ang Diyos na buhay. Kumilos ka sa puso ng bawat isa, na kung saan ay patuloy na makikinig ng iyong mensahe sa oras na ito. Salamat, Banal na Espiritu, na magpapakahayag ka sa puso at buhay ng bawat isa. Dampian mo ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya, ng iyong kaluwalhatian, ang buhay ng bawat isang naririto upang patuloy na mapakinggan ang iyong mga salita. Pinupuri ka namin, aming Ama, pinasasalamatan ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po ay mapagpalang hapon, mapagpalang umaga sa ating lahat. Kapayapaan po ang ating maranasan at ang kapayapaan ang manatili sa puso at buhay ng bawat isa. Kagabi po ay halos inabot ako ng madaling araw.
nakikipag-usap sa Diyos. Salamat. At alam ko po na meron siyang gagawin sa buhay ng bawat isa sa inyo sa araw na ito. So maganda. So after po ng message, mag-a-altar call po ako at ipagpe-pray ko po lahat ng nais na maipanalangin. Mamaya after po ng message natin. So last Sunday o February, tatapusin po natin ang patungkol sa pag-ibig na atin pong tinatalakay sa buong buwan ng February. Subalit kakaiba po ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon sa umagang ito. Sapagkat nais lamang na ipaalala ng Diyos sa ating mga buhay na ang ating mga pangalan ay nakaukit sa kanyang mga kamay. Yun po yung nais ng Diyos na ipaalala sa atin. Kasi mukhang malayo na ho ang ating nararating na hindi ho natin kasama ang kapangyarihan at presensya niya. Ipinaalala po ng Diyos sa atin. Sa lahat ng iyong nilakbay, sa layo ng iyong nilakbay, at sa layo pa muli ng iyong lalakbayin, tandaan lang po ng bawat isa na ang iyong pangalan ay nakaukit sa palad ng Diyos. Isaiah chapter 49 verse 14 hanggang 16. Ang sabi po sa Isaiah chapter 49 verse 14 hanggang 16, But Zion said, The Lord has forsaken me. My Lord has forgotten me. Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even this may forget, yet I will not forget you. Behold, I have engraved you on the palm of my hands. Your walls are continually before me. Your builders make haste, you destroyer, and those who live your waste go out from you. Di ba? Ang sarap pakinggan ng pangako ni Yahweh. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ni Yahweh, malilimutan kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Jerusalem, hinding-hindi kita malilimot. Pangalan mo'y nakasulat sa aking mga palad. Bagaman ang salitang ito ay sinabi ni Yahweh sa bansang Israel at sa mga Israelita. Tandaan natin na ang salita ng Diyos, tinutukoy po dito ay ang lahat ng mga tao sa sanlibutan ito. Dahil dumaranas po tayo sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman, dumaranas po tayo ng iba't ibang uri ng kahirapan sa sanlibutan ito. Na tila ba'y nakakalimutan na natin na ang Diyos pala na ating sinasamba ay makapangyarihan. Nawawala ng pag-asa ang karamihan. Bakit nawawala ng pag-asa ang karamihan? Sapagkat walang Diyos na sa kanila ay nakagabay. Bakit? Sila mismo ang lumalayo sa presensya at kapangyarihan ng Diyos.
Bagaman sinasabi ng banal na kasulatan na ang pangalan mo ay nakaukit sa aking mga palad. Subalit ang tao kasi masyadong natututok sa mga gawa ng sanlibutan ito dahil sa tindi na kanilang mga kahirapang nararanasan. Subalit kung hahanapin po natin ang kapangyarihan at ang presensya ng Diyos, mararamdaman mo ang pagyakap ng Diyos para sa iyo dahil ikaw nga ay nakaukit sa kanyang mga palad. Lagi po nating alalahanin na yung Diyos ang siyang tumawag sa atin at siyang pumili po sa atin. Kung papaano binabanggit dito na kung ang isang ina na nagluwal ng kanyang anak ay hindi niya makakalimutan. Sa totoo lang, gaano man kasama ng isang ina, merong mga ina dyan na itinatapo na lamang nila ang kanyang mga sanggol na iniluwal. Subalit dumarating ang panahon, dumarating ang mga oras na ang sanggol na yon ay hinahanap din nila at hindi nila nakakalimutan, bagaman hindi ho nila kapiling. Lumalaki ang sanggol sa iba't ibang pamilya na kung saan kung sino ang nakakakuha. Merong mga ina na kung saan ay basta na lamang ipinamimigay ang kanilang mga anak. Wala man siyang pagmamahal sa kanyang anak na nanggaling sa kanyang sinapupunan. Subalit gaano man kasama ng isang ina, nananatili pa rin sa kanyang isipan na siya ay nagluwal ng isang sanggol. Kung ang ina na makasalanan sa gitna ng sanlibutan ito ay nakakaalala sa kanyang anak, how much more pa po kaya ang Diyos na siyang nag-alay ng kanyang buhay para sa buhay ng bawat isa sa atin. Hanapin lamang po natin, hayaan natin na maramdaman at maranasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. At hayaan po natin na maranasan po natin sa ating mga buhay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na siyang babago sa buhay ng bawat isa sa atin. Tingnan po ninyo si Haring Solomon. Noong mga time na siya po ay itinalaga bilang hari ng bansang Israel, ang hiningi lamang niya kay Yahweh ay ang karunungan at kaalaman kung papaano niya mapapangunahan ang bansa ng merong katalinuhan. Kaya ang tanging hiningi lamang ni Haring Solomon ay ang karunungan at wala nang iba pa. Subalit hindi lamang karunungan ang ipinagkaloob ng Diyos, kundi maging kayamanan ay ibinigay kay Haring Solomon. Dumating ang pagkakataon na meron pong dumulog sa haring ito, dalawang ina na magkasama sa isang bahay. Dalawang ina na ang sabing gano'n ng banal na kasulatan sa unang hari chapter 3 verse 16 hanggang 27, dalawang ina na magkasama sa isang bahay, dalawang babae na nagbebenta ng panandaliang aliw. Subalit ang sabing gano'n, hinatulan ng may katarungan. Tandaan po natin ito, ang pagkakasala natin ay ibibigay ng Diyos ang katarungan kung lalapit po tayo sa Kanya ng buong puso at buong kaluluwa na ipapaubaya natin sa Diyos ang ating mga buhay. Dumating yung panahon na nagkaanak po silang dalawa, yung dalawang babae. At nung time na sila ay nagkaanak, yung unang nanganak ay buhay, andoon po, magkatabi po sila, katabi niya ang anak niya. At dumating po ang pagkakataon, sumunod na araw, ilang araw lamang po ang lumipas, ay nanganak naman po ang isang babae. Tandaan po natin itong dalawang babae, dalawang ina ay iisang bubong, sapagkat sila nga po ay nagbebenta ng panandaliang aliw. Isang gabi, natulog yung isang ina. At yung kanyang anak ay nadaganan niya at namatay. Yung isang ina ay alam niya na buhay ang kanyang anak sapagkat siya ay maingat. At nung time na yon na namatay yung anak ng isang babae, ang ginawa niya sa gitna ng hating gabi ay pinukos po at kinuha po ng babae
sangkol. At yung batang sangkol na yon ay nilagay sa kanya yung buhay at yung patay ay kinuha doon, inilagay niya doon sa isang ina na kung saan ay yun ang may-ari ng buhay na bata. So pinagpalit po niya. Nung gumising yung ina at pasususuhin niya ang kanyang anak, ang nangyari ay nakita niyang patay na. At nung yan ay tinitigan niya at nakita niya at namukhaan niya na hindi niya pala ito anak. So ano pong nangyari? Nagtalo po silang dalawa. Dahil binabawi nung ina ang kanyang anak, subalit ayaw ibigay nung isang ina. Kaya anong ginawa? Humarap po sila sa hari. At pagharap po nila doon sa hari, nag-aagawan po sila sa isang batang buhay. Ano po ang naging desisyon ni Haring Solomon? Inutusan niya ang isang kawal at kumuha ng isang itak. At ang sabing ganon, dalhin ilagay ang bata sa gitna at hatiin. So nagkaroon po ng matinding takot yung tunay na ina. Sumigaw po siya. Wag niyo pong gagawin yan, ibigay niyo na lamang sa kanya. Subalit ang sabi ng isang ina na hindi totoong anak, hindi niya totoo ang anak, hindi siya totoo ang ina. Sige po, mahal na hari, hatiin niyo po ang bata. So sa ganong pagkakataon ay nakita ni Haring Solomon ang tunay na damdamin at pagmamahal ng isang ina. Kaya nga agad-agad na siya ay nagdesisyon. Huwag mong patayin ang bata, huwag mong hatiin ang bata. Ang bata ay ibigay mo doon sa inang sumisigaw na huwag mong papatayin ang bata, sapagkat yan ang tunay na ina. Nakita po ang kakaibang katarungan at karunungan. Nakakamangha, ganyan po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin kapag kumilos. Ang katarungan na ibibigay sa iyo, nakakamangha ang galaw at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa oras na ikaw ay dumulog at hanapin ang kanyang kaluwalhatian. So naging makatarungan po ang hatol. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, kung meron mang isang ina na lumimot sa kanyang anak, sa kanyang bunso, ako ay hindi lilimot sa iyo. Minsan kasi ang nangyayari sa atin, nakikita lang natin yung ating kahirapan na dinadanas. Yung sakit na ating nararamdaman, subalit hindi natin nakikita ang kapangyarihan at galaw ng Diyos sa ating mga buhay. Ang nakaraan pong kahirapan kasi ang siyang nagiging dahilan kung bakit tayo dumaranas ng ganitong paglayo sa Diyos. Subalit tandaan natin na yung kahirapan na yun ang dapat nating gamitin upang lalo tayong lumapit at manumbalik sa Diyos na ating sinasamba. Dalawang bagay lamang po ang nais kong iwanan sa inyo. Ang pag-ibig niya sa atin ay higit kaysa sa karaniwang pag-ibig ng mapagmahal na ina para sa kanyang mga anak. Kung kaya't hindi dapat isiping tayo'y malilimutan niya, lalo na sa panahon ng ating kawalan ng pag-asa at dalamhati. Kasi yung iba po, sa pag dumaranas na po ng kahirapan, pag dumaranas na po ng pighati sa buhay, ultim po yung Diyos ay kanila nang minumura at kinasusuklaman. Ang hindi ho nila alam na yung Diyos ang siyang tutulong, aakay at gagabay sa kanilang mga buhay upang sila ay itaas at iangat sa gitna ng kanilang kahirapan, upang sila ay pagalingin sa gitna ng kanilang nararamdamang sakit. Hindi ho nararamdaman, hindi ho naiisip ng mga tao ito. Kaya tandaan po natin, ang Diyos ay nagsakripisyo po ng buhay para sa ating lahat.
sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit tayong mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano ay hindi makapagbigay ng sakripisyo sa Diyos? Ilang araw, ilang oras lamang po itong hinihingi ng Diyos para sa atin. Tayo rin naman po ang siyang makikinabang ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. In Jeremiah chapter 31 verse 20, ano pong sabi? Si Ephraim ay anak ko pa rin minamahal, anak na aking kinalulugdan, kung gaano kadalas ko siyang pinarurusahan, gaya ko siya'y nagugunitang, gayon ko siya nagugunitang may pagkahabag. Andoon po pala ang habag ng Diyos. Kung tayo man ay nakakaranas ng matinding kahirapan, naroon ang habag ng Diyos sa atin. Kung tayo man ay dumaranas ng mga sakit at karamdaman, naroon ang habag ng Diyos sa atin. Kung tayo man ay dumaranas ng kaguluhan sa sanlibutan ito, tandaan mo, nandyan ang habag ng Diyos sa iyo. Lahat ng bagay na nangyayari, masakit man ang kalooban mo dahil sa mga pagsubok na dinaranas mo, tandaan mo na ang habag ng Diyos ay nananatili sa iyo. Lumuhod ka lamang sa Kanya, tumawag ka lamang sa Kanya. Kung ikaw ay nakakaranas ng matinding kahirapan at kagipitan sa sanlibutan ito, ang Diyos ay nahahabag sa iyo. Hindi mo lang siya nilalapitan, hindi mo lang siya niluluhuran, sapagkat meron kang ibang pinagkakaabalahan, kaya hindi mo maranasan, hindi mo maramdaman ang galaw at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, sapagkat ang puso mo ay meron pang kakaibang nakakaabala sa iyo. Buhin mo ang pananampalataya at pagtitiwala mo sa Diyos, sapagkat ang Panginoong Diyos na si Yahweh ay nahahabag sa Kanyang mga anak, nahahabag sa Kanyang mga hinirang. Pangalawa, ano po ang sabi? Ang habag niya sa atin ay hindi kailanman magmamaliw. Sa kabila ng mga pangyayari sa buhay, siya'y nagbabantay sa atin ng may labis na pagkagiliw at pagmamahal, at maaari tayong manatili sa matibay na paniniwala na hindi niya tayo iiwan. Di ba ang sarap? Ang sarap po ng mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito. Ang sarap pong ulit-uliting basahin. Ang habag niya sa atin ay hindi kailanman magmamaliw. Kaya huwag po tayong mag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat hindi ho magmamaliw ang kanyang habag at ipadarama po niya sa atin. Sa kabila ng mga pangyayari sa buhay, anuman ang nararanasan mo, anuman ang nangyayari sa buhay mo ngayon, tandaan mo na ang habag ng Diyos ay nananatili sa iyo. At ang sabi pa niya, siya'y nagbabantay sa atin ng may labis na pagkagiliw. Nakakatuwa. Nakikita po niya ang lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. At natutuwa po siya, natutuwa po ang Diyos kapag nakikita po ng Diyos ang laman ng ating mga puso na patuloy na naninikluhod at naghahanap ng kanyang kapangyarihan. Pagkagiliw, sabi pong ganon, at ang pagmamahal, at maaari tayong manatili sa matibay na paniniwala na hindi niya tayo iiwan. Iho ba? Manatili po tayo sa isang matibay na paniniwala na hindi tayo iiwan. Kaya nga kahit anong nararamdaman mo, humakbang ka para sa gawain ng Diyos, sapagkat pagdating mo sa gawain ng Diyos, may nakalaang kapangyarihan ng Diyos para sa iyo. Idadampi niya ang kapangyarihan niya, ipararamdam sa iyo ang presensya niya upang malaman mo lamang na ang pagmamahal niya sa iyo ay
sa kanyang mga kamay. Nananatili sa kanyang puso ang kanyang pagmamahal sa iyo. Kaya hindi ho insidente o aksidente na tayo ay nagkita-kita, kundi ito'y plano ng Diyos upang marinig mo ang pangako ng Diyos para sa iyo na mahal ka niya. Mas labis pa siya sa isang ina na nagluwal ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Tayong mga ina dito sa lupa, sa sobrang pagmamahal natin sa ating mga anak, hindi na ho natin nalalaman na ang ginagawa pala nila ay kinukonsinti na natin. Subalit ang Diyos ay kakaiba, sapagkat ang Diyos sa kanyang pagmamahal ay merong pagtutuwid sa buhay ng bawat isa sa atin upang makapamuhay tayo ng maayos at naaayon sa kanyang kalooban. Di ba pag may kaaway nga yung ating mga anak, tayo pa ang nauuna? Totoo po yun, hanggat maaari. Ako naranasan ko po yun sa buhay ko. Dahil ayaw ko pong kantiin nila ang anak ko. Before ho na ako'y, na-ordain na po ako. Na-ordain na po, before na ma-ordain ako. Pala, na-ordain na ho pala ako nung mangyari sa anak ko. Graduation po yun ng anak ko. Kinabukasan po ay aakyat na po sila sa entablado para kunin ang kanilang certificate ng pagtatapos. Subalit gumawa ang Diablo ng paraan para mapigil ang pagkuha ng certificate ng anak ko. So, gumawa siya ng kaguluhan. Alam niyo po ba kung gaano kasakit sa isang ina na makita mo na gusto nilang pagtulong-tulungan ang anak mo na wala namang ginawang masama sa kanila? Lumuhod po ako sa harapan ng bahay nila at nakikiusap ako na ako na lang ang kantiin nila, huwag lang ang kaisa-isa kong anak. Ganyan po ang puso ng isang ina. Dahil pipigilan ng Diablo ang magandang kinabukasan na gustong ibigay ng Diyos sa buhay ng aking anak. Lumuhod po ako sa kanilang harapan at itinaas ko ang aking kamay at sinabi ko sa kanila, ako na lamang ang galawin niyo. Kahit patayin niyo ako, ibibigay ko ang buhay ko. Huwag lamang ang anak ko. Sapagkat ako'y matanda na, ang anak ko'y may magandang kinabukasan pang inilaan ang Diyos para sa kanya. Ganyan po tayong mga ina. Pinoproteksyonan po natin ang ating mga anak upang wag madapuan ng lamok, upang wag magalaw ng kaaway. At kapag kami kalaban ng ating mga anak sa mga bagay na hindi natin inaasahan, gumigit na po tayo. Yayakapin ko ang anak ko, di baling ako ang mamatay. Wag lang ang sarili kong anak ang kantiin nyo at hindi ko kayang tingnan. Wag pahihintulutan ang lagi kong idinadalangin sa Panginoon. Wag mong hayaan, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na magkasala ako laban sa iyo, sapagkat ako'y tao lamang. Mahina ako. Meron ho akong kahinaan. Kung ako man ay namumuhay sa pagkakasala, huwag mong hayaan na lumubog ako sa kasalanan. Dahil ako'y tao lang, makagagawa ako ng paraan upang ipaghiganti ko ang sarili kong anak nang hindi nila kayang tapatan. Yun po ang aking katwiran sa Diyos. Dumating po naman ang kapangyarihan ng Diyos at napayapa. Subalit, hindi ho niya pinahintulutan na ang anak ko ay makante. At kinaumagahan, pagsikat ng araw, naawang-awa ho ako sa anak ko. Pumapasok po siya doon, nagmamarcha po siya. Kita niyo yung lubog na mga mata dahil sa puyat, sa sakit na kanyang nararamdaman. Sino ang mga taong gumawa nito?
Ito yung mga tao na tinulungan ko. Ito yung mga tao na kung saan ay sinikap ko na ang kanilang anak ay wag mapahamak at wag makulong sa bilangguan. Pero ano ang iginanti nila sa aking anak? Gusto nilang ipahamak. Subalit ang Diyos ay nangako na mariin niya tayong babantayan at hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga kung tayo ay may nagmamahal tayo sa ating mga anak, mas lalo't higit ang Diyos na nagmamahal sa ating mga buhay. Tandaan lamang po natin na hindi lamang sa kanyang kamay nakaukit ang ating mga pangalan, maging sa puso niya ay nakaukit din ang pangalan ng bawat isa sa atin. Hindi po niya tayo iiwan. In Deuteronomy chapter 31 verse 16, maganda po kasi sa translation pag English, kaya English po yung nilagay ko rito. Ang sabi po niya, be strong and courageous, do not fear of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Nakuha niyo po? Magpakatatag ka! Huwag kang matakot sa kanila. Kaya kapag ka ikaw ay tunay ng mananampalataya, kapag ka ikaw ay tunay ng Kristiyano, magpakatatag ka sa kung anumang nararanasan mo sa ngayon, sapagkat ang sabi ng Diyos, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan man, sapagkat ikaw nga ay nakaukit sa kanyang mga palad. Yun po yung pangako ng Diyos. Ano po? Huwag kang matakot. Harapin mo kung ano yung nararamdaman mo sa ngayon. Harapin mo kung ano yung kumakalaban sa'yo, sapagkat ang Diyos ang magtatanggol sa'yo. Harapin mo kung anong nararamdaman mo, sapagkat ang Diyos ang magpapagaling sa'yo. Harapin mo ang kahirapang nararanasan mo, sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng kasaganaan para sa'yo. Nauunawaan po natin, ganyan po ang pangako ng Diyos. Pangatlo at panghuli, ang katunayan ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos ay ang kanyang tayong inukit sa mga palad ng sarili niyang mga kamay, upang tayo'y hindi niya kailanman malilimutan. Ang mga pilat sa kanyang mga kamay ay laging nasa paningin niya bilang tagapagpaalala ng dakila niyang pag-ibig na kanyang ibinuhos sa atin at ng kanyang paghahangad na tayo ay pangalagaan. Nakuha niyo po? Yun po. Iniukit, may pilat po. Yun ang pangako po niya, pangako po ng Diyos sa Old Testament. Pero ang lahat ng yun ay nagkaroon ng katuparan sa Bagong Tipan. Ano po yung pagkakaukit na yun sa palad ng Diyos? Yun ay pagkapako ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga ang sabi sa Old Testament, pangako ni Yahweh sa mga Israelita sa bansang Israel, sa Jerusalem, sa lahat ng mga Israelites, nakaukit ka sa aking mga palad kung paano ang isang ina na ang kanyang punsong iniluwal ay hindi niya makakalimutan. Ganon ka rin Israel, nakaukit ka sa aking mga palad, hindi kita malilimutan. Nakuha niyo po? At nangyari yun, kaya bakit tayo'y kasama na lahat sa pagkakaukit na yun? Dahil nga sa kanyang pagmamahal sa buhay ng bawat isa sa atin, dumating po ang kanyang bugtong na anak. Yun yung kanyang ipinangako sa John chapter 3 verse 16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang kanya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang
sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sige, sabihin natin na ang pangako na yon ay sa Old Testament, sa mga Israelita. Pero nagkaroon po ng katuparan ng pangako ito na maging tayo mga hintil, lahat ng tao na sasampalataya at patuloy na sasamba sa Kanya ay kasama sa naukit sa Kanyang mga palad, sapagkat ang pag-ukit na yon ay yun yung kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang pangalan mo ay nakaukit dahil ipinago ang Kanyang kamay sa krus dahil sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa, kaya inukit ka niya. Nakaukit po ang tao. Matik po yan, nakaukit ang pangalan natin sa Kanyang mga palad na hindi niya tayo makakalimutan. Tingnan niyo po kung anong ginawa ni Tomas. Kilala niyo po ba si Tomas? Sa John chapter 20, verse 24 to 29, na nagkukwento ang Panginoong Hesukristo ng mga time na yon ay nabuhay na siyang muli. So, nagpakita siya sa ibang mga alagad. At nung time na yon, pagka 8 araw, ang sabi doon, makalipas ang 8 araw ay nagkakaipon ang mga alagad sa isang bahay. Sarado po ang bahay na yon at nagkukwento na ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay at nakita nila. Subalit itong Tomas na tinatawag na kambal, ang sabi ng ganoon sa banal na kasulatan, ay hindi siya naniwala. At anong salita niya? Hindi ako maniniwala, maliban na lamang kung ang aking daliri ay maisuot sa Kanyang mga palad at ang aking kamay ay maisuot sa Kanyang tagiliran. Ang sabi po ni Tomas, ganun kasi ho ang mga tao sa sanlibutan ito. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Hindi sila sumasampalataya. Hindi sila sumasampalataya hanggat hindi nila nakikita. Kasi nga, bakit to see is to believe ang tao sa sanlibutan ito. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo kay Tomas, sapagkat si Tomas ay isa sa 12 alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Noong time na yon, habang sila ay nagkakatipon, sarado ang bahay, biglang dumating at nagpakita ang Panginoong Hesukristo. At ano ang bati ng Panginoon? Kapayapaan ang sumainyo. Sa bawat pagpapakita po ng Panginoon, lagi ang bati niya sa Kanyang mga alagad, kapayapaan ang sumainyo. Bakit nga ba laging kapayapaan? Sapagkat madalas po ang kaguluhan natin dito sa sanlibutan. Kaya maging ang Panginoong Hesus man ay patuloy niyang hinahangad na ang buhay ng bawat isa sa atin ay punong-puno ng kapayapaan at mamuhay tayo ng mapayapa dito sa sanlibutan ito habang tayo ay sumasamba at naglilingkod sa Kanya. Yun po yung dahilan kung bakit ang Panginoong Hesukristo sa bawat pagharap niya sa Kanyang mga alagad, kapayapaan ang sumainyo. So anong nangyari? Walang ibang salita ang Panginoong Hesus. Noong time po na siya ay bumate, ang sabi niya, halika Tomas, ang iyong daliri ay isuot mo sa aking mga kamay. At ang iyong kamay ay isuot mo sa aking tagiliran. Maniwala ka lamang na ako nga ito ay muling nabuhay sa gitna ng kamatayan. At ano pa ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Mapalad kaya ka ba nananampalataya ka ba, kaya ka ba naniniwala dahil sa ako ay nakita mo ng harapan? Subalit mapalad ang taong naniniwala nang hindi pa niya nakikita. Nakuha niyo po? Mapalad ang taong naniniwala nang hindi pa niya nakikita. Tandaan po natin ito, mga magulang ko at kapatid. Kung yung nararamdaman mo
sa Diyos ang kapayapaan at ipagkakaloob ng Diyos sa iyo yan. Kung ikaw ay nanghihina, hingin mo ang kalakasan at ipagkakaloob ng Diyos sa iyo yan. Anong sabi ng Panginoong Hesukristo? Naririto ang aking kamay, Tomas. Isuot mo ang iyong daliri. Kaya iyan po ang dahilan kung bakit tayo ay nakaukit sa kanyang mga palad. Muli po nagkaroon ng fulfillment ang Old Testament, pangako ni Yahweh sa mga Israelites na nakaukit tayo, nakaukit ang kanilang pangalan sa kamay ni Yahweh. Nagkaroon ng katuparan para naman po sa ating lahat. Kahit hindi ka Israelite, kahit hindi ka Israelita, kahit tayo ngayon ay nasa Old Testament and New Testament niya, yun ay nagkaroon ng katuparan nung ang Panginoong Hesukristo ay ipinako sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Para po sa ating lahat at para sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Nauunawaan niyo po. Kaya tandaan po natin, ang Diyos kailanman ay hindi tayo iiwan at hindi ho tayo pababayaan man. Ang pagkapako ng Panginoong Hesukristo ay tandaan ang pag-ukit ng iyong pangalan. At ang mga pilas na yon, mga piklat na yon ay nananatiling magpapaalala sa Panginoong Hesus na siya ay nag-alay na kanyang buhay para sa iyo dahil mahal na mahal kanya at hindi kanya malilimutan. Tingnan po ninyo yung isang awitin, saan po nagmula yung malilimutan ba ng ina ang anak? Di ba? Diyan po sa Bible nagmula yun. Yun sinabi ngayon ng Diyos na malilimutan ba ng isang ina ang kanyang bunso na iniluwal? Kung ang isang ina ay nakalimot sa kanyang anak, ako hindi kita makakalimutan sapagkat nakaukit ang iyong pangalan sa aking mga palad. Ang sarap po ng pakiramdam na ipinapangako ng Diyos po sa atin. Lahat po tayo ay pumikit at tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong katapatan. Salamat Ama sa iyong pagmamahal. Salamat po Diyos sa walang hanggang biyaya na ipinagkaloob mo sa aming mga buhay. Salamat po Panginoong Hesukristo na inukit mo sa iyong mga palad ang aming mga pangalan. Salamat na hanggat nakikita mo ang butas ng iyong mga kamay ay patuloy mong maaalala na nang dahil sa iyong buhay, kami po ay iyong niligtas at patuloy mo kaming minamahal. Kaya naman sa mga oras po ito, patuloy po namin inaalay ang aming mga buhay. Patuloy po namin ipinauubaya sa iyo ang bawat kinabukasan na sa amin ay darating. Patuloy po namin nilalagay sa makapangyarihan mong kamay, aming Diyos, ang lahat ng aming kabigatan sa aming mga puso. Kung ano man po ang sakit at karamdaman ay iyong pagagalingin. Ang lahat po ng naghihirap ay iyong tutulungan upang po sila ay pasaganain. Aming Diyos, ang kapayapaan ang panatilihin mo sa puso at buhay ng bawat isang nakapakinig ng iyong mga salita. At dalangin ko po sa iyo, aking Ama, silyuhan mo sa kanilang mga puso ang mga salita mo, sa puso ng bawat isang nakapakinig ng iyong mensahe. Tulungan mo po sila, aming Diyos. Ingatan mo po sila kung papaano ka nangako na ang kanilang mga pangalan ay nakaukit sa iyong mga palad. Patuloy mo rin po, O Diyos, ipadama sa kanila ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig na walang kapantay at hindi po namin ito kayang pantayan. Ang tanging magagawa po lamang namin sa iyo ay patuloy na ialay ang aming mga buhay at ikaw ay mapaglingkuran namin ng naaayon po, Diyos, sa iyong kalooban. Salamat, Ama. Salamat sa iyong pag-ibig na patuloy mong ipinadarama sa buhay ng bawat isa sa amin.
Salamat, Banal na Espiritu, sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Salamat na patuloy na ikaw ang siyang yuyong-yung sa buhay nila. Patuloy na ikaw ang siyang kikilos at ang presensya mo ang madarama ng bawat isa. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat.